Kabanata 1631. Nang makarating sila sa Talisman Union, dinala ni Chase si Gerald sa main hall. Isang lalaki na nakasuot ng parehong kasuotan kay Chase ang dumating upang batiin sila, at may kasamang isang binata. Master Hunt, mukhang nakakuha ka na ring disipulo. Sinalubong ng lalaki si Chase ng isang maliliit na ngiti. Master Griffin, saan ka pupunta? Ang kanyang pangalan ay Eliud Griffin. Tulad ni Chase, siya din ay isang dalawang ranggo na Talisman Master sa Talisman Union. Kaya, masasabing sila ay kapwa magkakapatid. Gayunpaman, sinimulan ni Lloyd na kumuha ng mga alagad ng mas maaga kaysa kay Chase. Haha, Master Griffin, saan ka pupunta? Ngumiti ng mahina si Chase at sumagot kay Eliud. Master Griffin, ang aking alagad ay gumawa ng isang taong may kalidad na anteng-anteng. Dinadala ko siya upang salubungin ang dakilang guro upang hilingin sa kanya na bigyan siya ng pamagat ng isang ranggo na manunulat ng talento. Panipi, may pagmamalaking sinabi ni Lloyd kay Chase. Ang hierarchical na istruktura ng Talisman Union ay nahahati sa 4 na antas, na kung saan, mula sa ibaba hanggang sa tuktok, Talisman Scribe, Talisman Scholar, Talisman Master, at Talisman Great Master. Kapag ang disipulo ay kinilala ng kanyang tagapagturo ay makakatanggap siya ng pamagat ng isang Talisman Scribe. Matapos makuha ang titulo, nangangahulugan ito na nakuha niya ang kanyang sarili sa isang lugar sa Talisman Union. Ito ay isang simbolo ng kanyang pagkakakilanlan. Ito ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Eliud Griffin. Sa loob ng mahabang panahon, nagsimula ng kumuha ng mga alagad si Lloyd, ngunit hindi pa matagpuan ni Chase ang isang kandidato na gusto niya. Kaya natural, medyo nahuhuli siya. Ngayon, ang alagad ni Lloyd ay nakakakuha ng pamagat ng isang-isang pangkat na manunulat ng talento, ngunit si Chase ay nagiging alagad lamang. Kahit papaano ay pinababa nito si Eliud kay Chase, iniisip na si Chase ay nasa likuran na niya. Kung gayon, babatiin kita, Master Griffin. Gayunpaman, ang aking alagad ay nakakakuha din ng pamagat ng 1-rank Talisman Scribe sa lalong madaling panahon. Panipi. Si Chase, na ayaw matalo, ay tumugon kay Griffin nang may kumpiyansa dahil tiwala siya kay Gerald. Sa palagay ni Chase, si Gerald ay mas may talento kaysa sa alagad ni Eliud, at siguradong malalampasan niya ito. Malaki, hihintayin ko iyon. Pagdating ng oras, maaari tayong magkaroon ng tugma upang makita kung kaninong disipulo ang mas malakas. Panipi, hinahamon ng maaga ni Eliud si Chase. Bakit hindi? Tinanggap kaagad ni Chase ang hamon ng walang takot. Pagkatapos nito, umalis si Eliud kasama ang kanyang alagad. Pagkaalis ni Eliud, tumingin si Gerald kay Chase na may usisero ang mukha. Tinanong niya, Guro, bakit ba nagtitiwala ka sa akin? Tawa ng tawa si Chase at ipinaliwanag, dahil alam kong kaya mo ito. Napaka-talentado mo. Tiyak na ikaw ay magiging isang napakalakas na Talisman Master. Panipi. Narinig ang kanyang papuri, naramdaman ni Gerald na medyo nahihiya. Hindi pa nga siya nagsisimulang matuto, ngunit si Chase ay mayroon ng labis na pag-asa at pagtitiwala sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang magtrabaho ng napakahirap at huwag pabayaan si Chase. Kung hindi man, gagawin niyang mawalan ng mukha si Chase sa Talisman Union. Kailangan niyang daijin ang alagad ni Eliud. Nang maglaon, tinulungan ni Chase si Gerald sa pagpaparehistro upang sumali sa Talisman Union at nakuha ang kanyang membership badge. Pagkatapos, pinatong ito mismo ni Chase sa dibdib ni Gerald. Kabanata 1632. Sa pagtingin sa may kantab na badge, nabigla si Gerald. Sa wakas ay naging miyembro siya ng Talisman Union pati na rin isang disipulo ni Master Chase Hunt. Ngayon, maaari niyang malaman kung paano gumawa ng mga lihim na diskarte sa talismans. Gerald, sasamahan mo ako sa ilang mga araw na ito. Tuturuan kita ng ilang pangunahing kaalaman tungkol sa mga lihim na diskarte sa talismans at mga paraan ng pagguhit ng mga stroke. Bagaman napakatalino mo, may mga bagay na kailangan mo pang matutunan upang makabisado ang mga kasanayan. Ang talento ay isang pinagsamang kalamangan, ngunit kailangan mo pang malaman ang maraming mga bagay. Huwag masyadong magmamalaki, intindihin. Panipi, tumingin si Master Hunt kay Gerald at taos-pusong pinayuhan. Oo, Master Hunt, naiintindihan ko. Gagawin ko ang sinabi mo at magsumikap sa pag-aaral kung paano gawing talismans ang lihim na pamamaraan. Hindi kita papahiya. Panipi,
Tiningnan ni Gerald si Chase na may matinding determinasyon at tumango. Si Master Hunt ay may ganoong kataas na inaasahan para sa kanya, syempre hindi niya siya papabayaan. Nasabi na, dinala ni Chase si Gerald sa kanyang tirahan, at sinimulan nila kaagad ang paglalakbay ng pagtuturo at pag-aaral. Mabilis na lumipas ang oras. Lumipas na ang ilang araw. Sa pananatili ni Gerald sa bahay ni Chase, si Nori ay bumisita ng ilang beses, ngunit dumarating lamang siya upang makita kung paano nakitungo si Gerald. Ngayon, si Gerald ay nagpa-practice mag-isa sa hardin. Matapos matuto ng ilang araw, lubos na naunawaan ni Gerald ang mga pangunahing kaalaman sa paggawa ng mga lihim na diskarte sa talismans pati na rin ang mga pattern ng stroke. Labis na nasiyahan si Chase sa pagganap ni Gerald. Sigurado siya na hindi niya napili ang maling tao. Ang talento ni Gerald ay napakataas. Sa loob lamang ng ilang araw, nakagawa na siya ng malikhaing malinang na kalidad. Bukod dito, ang mga anteng-anteng na iyon ay may mataas na antas sa kategoryang iyon, at nakagulat itong si Chase. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga araw noon, wala siyang talento ni Gerald noong natutunan siyang gumawa ng mga anteng-anteng. Kaya, nagawa lamang niyang gumawa ng anteng de kalidad na mga anteng-anteng. Tulad ng sinabi, gumagana ang talento, lumilikha ng henyo. Si Gerald ang henyo. Sa kaunting gabay lamang, agad niya itong naunawaan at pagkatapos ay lumikha ng nakakagulat na mga kamangha-manghang bagay. Sa ngayon, mabilis na gumuhit si Gerald sa anteng-anteng sa harap niya. Ito ay isang gintong dragon. Nakita ni Gerald ang pattern ng ginintoang dragon na ito sa isang lumang libro. Kinuwente niya na misteryoso at mapaghamong ito, kaya't nagpasya siyang subukan ito. Ang matandang librong iyon ay ibinigay sa kanya ni Chase para sa kanyang kaalaman. Bukod sa mga pattern na ginamit upang makagawa ng perpektong kalidad na mga anteng-anteng, natutunan ni Gerald ang lahat ng iba pang mga pattern. Ang gintong dragon na ito ay isa sa mga pattern na ginamit sa perpektong kalidad na mga anteng-anteng. Matagal nang narinig ni Gerald na ang perpektong kalidad ng mga anteng-anteng ay napakahirap mabuo dahil nangangailangan sila ng mga kasanayan at ang mga stroke ay labis na detalyado at hindi karaniwan. Sa makatuwid, walang nagawang makabuo ng isang perpektong kalidad na anteng-anteng hanggang ngayon. Gayunpaman, ayaw bilhin ito ni Gerald. Naisip niya na walang anumang bagay na malulutas sa mundong ito. Ang nag-iisang problema ay ang paraan upang magawa ito ay hindi pa natutuklasan. Ding! Sa pagtatapos ng kanyang unang eksperimento, itinapon ni Gerald ang anteng-anteng sa kanyang kamay sa langit. Ang anteng-anteng ay agad na naging isang gininto ang sinag at nawala. Ang unang paglilitis ay isang pagkabigo. Hindi, dapat itong maling stroke. Gusto kong magpatuloy. Panipi, hindi sumuko si Gerald at sinimulan ang kanyang analysis. Pagkatapos, nagsimula na naman siyang gumuhit. Makalipas ang ilang minuto, matapos niyang gumuhit, itinapon niya sa langit ang anteng-anteng sa pangalawang pagkakataon. Muli, ang anteng-anteng ay naging isang gininto ang sinag at nawala. Ngunit sa oras na ito, ang sinag ay mas maliwanag na may isang bahid ng pilak. Tila napabuti niya ng kaunti. Nang makita ito, tumaas ang kumpiyansa ni Gerald. Pakiramdam niya ay nagpapabuti siya. Kaya't kung patuloy siyang nagtatrabaho sa huli ay magtatagumpay siya. Sa pag-iisip nito, sinimulan ni Gerald ang kanyang pangatlong pagsubok. Kabanata 1633, sa kanyang pangatlong pagtatangka, binago ni Gerald ang paraan ng pag-stroke. Sa totoo lang, ang pattern ng gininto ang dragon na ito ay hindi karaniwan. Ang pagsisimula ng mga stroke sa iba't ibang mga spot ay magdudulot ng iba't ibang mga kinalabasan. Kapag natagpuan niya ang tamang lugar upang simulan ang mga stroke ay makakagawa siya ng perpektong kalidad na anteng-anteng. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ni Gerald ang pagguhit sa pangatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, marami siyang pinagbuti. Bagaman hindi siya nakagawa ng isang perpektong kalidad na anteng-anteng, matagumpay siyang nakagawa ng isang bihirang kalidad na anteng-anteng. Isang makintab na pilak na dragon na napapaligiran ng gininto ang ilaw ang lumabas mula sa anteng-anteng at binilog si Gerald. Gerald, kumusta ang kasanayan mo? Doon lang, bumalik si Chase mula sa trabaho, at naglakad na siya papasok sa hardin habang tinanong niya si Gerald. Sa sumunod na segundo, binuka ni Chase ang kanyang mga mata, at ang mukha niya ay nagbago ng husto. Nagbihis siya ng isang nagtataka na mukha.
Isang bihirang kalidad ng anteng-anteng. Sumandal si Chase at sumigaw habang nakatingin sa pilak na dragon. Tulad ng sinabi niya na, nawala ang pilak na dragon bago si Gerald. Nag-expire na ang anteng-anteng. Ang bawat anteng-anteng ay maaaring tumagal lamang ng ilang 10-10 segundo, 1 o 2 minuto ng higit pa. Kapag natapos ang oras, ang epekto ng anteng-anteng ay mawawala. Ito, Gerald, ginawa mo ito. Makalipas ang ilang sandali, nang sa wakas ay makapag-react si Chase, tinanong niya si Gerald. Marahang tumanggaw si Gerald at sinabing, "Opo, guro. Ginawa ko ito. Paano mo nagawa upang makabuo ng isang bihirang may kalidad na anteng-anteng? Alam mo na ba ang mga stroke na ginamit sa paggawa ng mga bihirang kalidad ng anteng-anteng?" Panipi, naguguluhang tanong ni Chase kay Gerald. Imposible para sa isang baguhan na malaman ang mga stroke para sa paggawa ng mga bihirang kalidad ng anteng-anteng sa isang maikling panahon, pabayaan mag-isa. Kailangan niyang matutunan ito ng sunod-sunod upang maabot ang yugtong ito. Ngunit ngayon, nagawa na ni Gerald ang isang bihirang kalidad ng anteng-anteng na matagumpay. Ito ay simpleng pag-iisip. "Master, nagpa-practice lang ako dito ng mag-isa. Patuloy kong binago ang paraan ng pag-stroke, at pagkatapos ay nagtagumpay ako." Panipi, kalmadong ipinaliwanag ni Gerald kay Chase. Tiningnan ni Chase ang nasayang na mga papel na anteng-anteng sa sahig. Alam niyang hindi gaanong nagsasalita si Gerald. Ito ang resulta ng kanyang pagsusumikap at kasanayan. "Sumama ka sa akin sa Great Master Hall. Dadalhin kita upang makilala ang talisman mahusay na guro." Panipi, hindi na nakatiis si Chase at hinawakan ang braso ni Gerald habang nagsasalita. Ang magtuturo at alagad ay mabilis na umalis sa bahay at nagtungo sa Great Master Hall. Ang Great Master Hall ay ang tirahan ng chairman ng Talisman Union, ang Talisman Great Master ng Talisman Hall na si Chadrick Gibson. Kailangang iulat ni Chase ang nasabing kagulat-gulat na balita sa Talisman Great Master, Chadrick Gibson, at hayaan siyang bigyan si Gerald ng titulong one-rank Talisman Scribe. Hindi, nagtagal, nakarating na rin si Chase sa Great Master Hall kasama si Gerald. Nagkataon, nakilala nila si Eliud at ang kanyang alagad, si Nolan Jacobs, sa pintuan. "You, Master Hunt, naghahanap ka rin ba ng Talisman Great Master?" Panipi, nang makita ang pagdating ni Chase, nginisya ni Lloyd. "Master Griffin, bakit nandito ka rin? Hindi ba nakuha ng iyong alagad ang pamagat ng isang-isa na ranggo ng talasaling manunulat?" Panipi, mahinahon na tanong ni Chase. Nagtaka siya kung bakit tuloy-tuloy siyang bumabangga sa lalaking ito saan man siya magpunta. Kabanata 1634. Masakit ang ulo ni Chase tuwing makakasalubong niya si Eliud sapagkat laging gusto ng inis na ito na inisin siya, at paminsan-minsan ay nilalagay niya ito. Sa kabaligtaran, ipagyabang niya ang kanyang sarili. Nakakainis lang yun. Ang Talisman Great Master ay nag-iisa mula pa noong ilang araw. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa nakuha ng aking alagad ang kanyang titulo. Narinig kong lalabas siya ngayon, kaya mabilis ko siyang nakita. "Master Hunt, dinadala mo ba ang iyong alagad upang makakuha rin ng isang pamagat?" Panipi, paliwanag ni Lloyd kay Chase bago siya kaina-hinalang nagtanong. "Tama iyan, napakatalino ng aking alagad, napakabilis niyang pagbuti, kaya dinala ko siya rito upang makuha ang titulo." Panipi, sumagot si Chase na may mataas na kumpiyansa. Medyo nagulat si Lloyd nang marinig siya. Alam niya na si Chase ay tumanggap lamang ng isang disipulo ilang araw na ang nakalilipas, ngunit ngayon, ang disipulo ay makakakuha na ng isang titulo. Ito ay medyo napakabilis sa kanyang opinyon dahil ang kanyang alagad ay gumugol ng halos 2 buwan sa pag-aaral bago siya kwalipikado upang makakuha ng isang pamagat. "Master Hunt, ang pagkuha ng isang pamagat ay hindi isang maliit na bagay. Hindi ka maaaring magbiro dito. Sigurado ka bang kwalipikado na ang iyong alagad para doon?" Panipi, paalala ni Lloyd sa kanya, nakatingin kay Chase na hindi makapaniwala. Siyempre, alam ni Chase kung ano ang ibig sabihin ni Eliud. Malinaw na hindi naniwala si Lloyd sa sinabi nito. "Nailoloko mo ba ako?" Matagumpay na nakagawa si Gerald ng isang bihirang kalidad ng anteng-anteng, at sulit na banggitin na ginawa niya ito ng walang anumang patnubay. Natutunan niya itong lahat ng mag-isa. Sa ganitong talento at kakayahan, paano siya hindi naging kwalipikado? Kudlit.
Pero syempre, hindi sasabihin sa kanya ni Chase ang totoo tungkol kay Gerald. Haha, syempre alam ko yun. Naniniwala pa rin ako na hindi ako bibiguin ng aking alagad. Panipi, tumawa si Chase at sumagot kay Iliud. Matapos makinig sa kanyang tugon, tahimik na umina si Lloyd sa kanyang isipan. Gusto niyang makita kung paano pinahiya ni Chase ang sarili sa paglaon. Hindi siya maniniwala na ang alagad ni Chase ay maaaring magtagumpay sa paggawa ng isang anteng-anteng sa isang maikling panahon. Maya-maya, bumukas ang pinto ng Great Master Hall. Sina Chase at Iliud ay mabilis na dinala ang kani-kanilang mga alagad sa bulwagan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong sutla na dragon robe ang nakaupo sa hall. Siya ang Talisman Great Master ng Talisman Hall na si Chadrick Gibson. Chase, Lloyd, bakit ka nandito? Pagkakita sa kanila, marahang tanong ni Chadrick. Mahusay na guro, dinala ko ang aking alagad upang magulat sa iyo tungkol sa kanyang tagumpay at upang makuha ang pamagat ng isang ranggo na manunulat para sa talento para sa kanya. Nang hindi hinihintay na buksan ni Chase ang kanyang bibig, kinuha ni Lloyd ang pagkakataong makausap muna si Chadrick. Oh, anong uri ng anteng-anteng ang nagawang gawin ng iyong alagad? Tanong ulit ni Chadrick. Upang makuha ang ranggo ng isang Talisman Scribe, dapat makakuha ng pagkilala mula sa Talisman Great Master muna. Mahusay na Master, ang aking alagad, si Nolan Jacobs, ay nakagawa ng mataas na marka ng kalidad na lihim na diskarte sa lihim. Agad na sumagot si Lloyd, ang mukha nito ay puno ng di may pipigilang kay abangan. Mataas na antas na anteng kalidad na anteng-anteng. Hindi masama, may talino talaga siya. O sige, sumasang-ayon ako na bigyan ng iyong alagad ng pamagat ng isang-isang manlalang manunulat. Maaari kang pumunta sa hall ngayon at magpatuloy sa pagrehistro. Panipi, nang marinig iyon, tumango si Chadrick sa kasiyahan at sinabi. Sa totoo lang, isang-isang manlalaro ng talisman na manlalaro ay nakagawa lamang ng isang mataas na antas na anteng kalidad na anteng-anteng. Salamat, dakilang guro. Si Lloyd at ang kanyang alagad, si Nolan, ay agad na nagpasalamat sa Talisman Great Master. Chase, paano ka? Narito ka ba upang makakuha ng pamagat para sa iyong alagad? Tiningnan ni Chadrick si Chase at tinanong. Oo, dakilang guro. Ang alagad ko ay tinawag na Gerald Crawford. Nagagawa na niyang makabuo ng isang dekalidad na lihim na diskarte sa lihim. Panipi, sinabi agad ni Chase kay Chadrick. Kabanata 1635. Narinig ito, si Lloyd at ang kanyang alagad, na aalis, ay tumigil sa kanilang landas. Mabilis na lumingon si Lloyd at tinitigan si Chase sa sobrang hindi makapaniwala. Ano ang sinasabi mo? Ang iyong alagad ay maaaring makabuo ng isang dekalidad na anteng-anteng. Kaina-hinalang tanong ni Lloyd. Hindi siya naniniwala sa sinabi ni Chase. Sa kanyang nalalaman, ang alagad ni Chase ay nag-aral lamang ng ilang araw. Paano posible na nakagawa siya ng isang dekalidad na lihim na diskarte sa lihim? Sa katunayan, ang kanyang alagad ay nakagawa lamang ng isang dekalidad na anteng-anteng matapos ang pag-aaral ng halos 2 buwan. Gayunpaman, dahil hindi magawa ng kanyang alagad, hindi ito nangangahulugan na hindi rin ito magagawa ni Gerald. Chase, gaano katagal ang pagsunod sa iyo ng iyong alagad? Tanong ni Chadrick. 5 araw, dakilang guro. Matapat na sagot ni Chase. Imposible. Mahusay na guro, ito ay ganap na imposible. Dapat nagsisinungaling sa iyo si Chase. Paano posible na ang kanyang alagad ay makagawa ng isang mataas na kalidad na anteng-anteng pagkatapos ng pag-aaral sa loob lamang ng 5 araw? Panipi, bago pa makapagsalita si Chadrick, galit na sigaw na ni Lloyd kay Chadrick. Hindi naman siya naniwala. Hindi mapigil ang sumimangot ni Chase. Dumilim ang mukha niya, at binalingan niya si Lloyd. Master Griffin, dahil hindi ito magagawa ng iyong alagad, hindi ito nangangahulugan na hindi rin magagawa ng aking alagad. Sinabi ko na sa iyo dati na ang aking alagad ay may talento. Panipi, ang pag-aalinlangan ni Lloyd kay Gerald ay katulad ng pag-aalinlangan sa kanyang sariling kakayahan, kaya't hindi hinayaan ni Chase na punahin ni Lloyd si Gerald. Bukod, si Gerald talaga ang may kakayahang gawin ito. Nasaksihan niya mismo ito. Kung hindi man, hindi siya pupunta upang makita ang Talisman Great Master. Malaya ba siya? Lloyd, manahimik ka. Nagdilim ang mukha ni Chadrick,
at inutusan niya si Lloyd ng mahigpit. Hindi na naglakas loob si Lloyd na magtunog, at tumahimik siya kaagad, ikinulong ng mariin ang kanyang bibig. Chase, malay mo ba sa mga kahihinatnan na nakakaharapin mo kung nagsisinungaling ka? Paalala ni Chadwick kay Chase. Hindi ito nakakatawang bagay, kaya't inaasahan niyang pag-isipan ito ni Chase bago magpasya. Hindi pa huli ang lahat para ibalik niya ang sinabi. Mahusay na master, ako, si Chase Hunt, ay hindi kailanman magsisinungaling. Tiyak na may talento ang aking alagad. Panipi, mariing sagot ni Chase kay Chadwick. Kaya, dahil yun ang kaso, ako mismo ang magsusulit sa kanya. Kung tunay na siya ang inaangkin mo sa kanya, bibigyan ko siya ng pamagat ng isang ranggo na talisman master. Panipi, iminungkahi ni Chadwick kay Chase matapos marinig ang sinabi nito. Tumalikod si Chase at tumingin kay Gerald na nakatayo sa likuran niya. Kalmado si Gerald, hindi man lang kinabahan. Gerald, handa ka na ba? Tanong ni Chase. Tumango si Gerald, na nagpapahiwatig ng kanyang pagsang-ayon sa pagsubok. Nang makita si Gerald na sumasang-ayon sa pagsubok, tiniyak ni Chase. Alam niyang kakayanin ito ni Gerald. Pagkatapos, tumabi sina Chase, Lloyd, at Nolan, at naghanda si Chadwick ng isang brush at anteng-anteng na papel para kay Gerald. Inilagay niya ang mga ito sa harap ni Gerald. Napakadali ng aking pagsubok. Kung makakagawa ka ng isang mataas na kalidad na anteng-anteng sa lugar, makakapasa ka sa pagsubok. Kung nabigo ka, nangangahulugan ito na ang iyong tutor ay namumula, at siya ay mapapatalsik mula sa Talisman Union. Pareho kang mawawalan ng iyong pagiging miyembro ng Talisman Union. Panipi, maikling ipinaliwanag ni Chadwick ang mga patakaran ng pagsubok at pinaalalahanan siya tungkol sa mga kahihinatnan. Naiintindihan ko, dakilang guro. Patunayan ko ito sa iyo. Panipi, sumang-ayon dito si Gerald nang walang pag-iisip. Kabanata 1636. O sige, magsimulan na tayo. Tumango si Chadwick at sumenyas na magsimula na siya. Nang nasabi na niya iyon, mabilis na kinuha ni Gerald ang brush at nagsimulang mag-drawing sa papel ng anteng-anteng. Inilabas ni Gerald ang mga pattern mula sa kanyang alaala. Napagpasyahan niyang bigyan ng isang matapang na sampal ang mukha ni Lloyd at Nolan upang maipagmalaki niya ang kanyang tagapagturo. Sa makatuwid, hindi plano ni Gerald na gumawa ng isang mataas na kalidad na lihim na diskarte sa lihim. Sa katunayan, binalak niya upang makabuo ng isang mas mataas na kalidad, iyon ay, isang bihirang lihim na diskarte sa lihim na kalidad, na walang iba kundi ang gintong anteng-anteng na dragon na nagtagumpay siyang gawin ngayon. Gayunpaman, mayroong isang pag-aalala na mayroon siya. Nagtagumpay lamang siya sa pagguhit ng gintong anteng-anteng ng dragon pagkatapos ng pagsasanay ng ilang beses. Hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya sa oras na ito. Kaya, alam ni Gerald na kailangan niyang kumuha ng pagkakataon. Sa totoo lang, ang paggawa ng isang dekalidad na lihim na diskarte sa talisman ay hindi isang problema sa lahat kay Gerald. Madali niyang iguhit ang mga pattern. Gayunpaman, alam niyang hindi niya mapatunayan ang kanyang kakayahan ng napakadali. Dahil nais niyang patunayan ang kanyang kakayahan, kailangan niyang humanga sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, natapos ni Gerald ang pagguhit ng anteng-anteng at itinapon ito sa langit. Ang anteng-anteng ay naging isang gininto ang sinag at nawala. Ito ay isang pagkabigo. Pagkakita nito, natigilan si Chase. Sineksik ni Chadwick ang kanyang kilay, dumidilim ang kanyang mukha, at hindi sinayang ni Lloyd ang pagkakataon na mapalala ang sitwasyon. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, dakilang guro. Si Chase at ang kanyang alagad ay namumula. Sigaw ni Lloyd kay Chadwick. Napakalibingan ni Gerald. Alam niya kung ano ang kahihinatnan na dadalhin niya kay Chase kung nabigo siya. Mahusay na guro, sobra akong kinabahan at hindi sinasadyang nagkamali. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Panipi, pagmamakaawa ni Gerald. Kung hindi mo magawa, hindi mo lang magagawa, kahit nabibigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Mahusay na guro, dapat mong parusahan ng husto si Chase at ang kanyang alagad. Panipi, nang marinig ito ni Lloyd, inis na kinulit niya si Gerald at iminungkahi ito kay Chadwick. Napaisip si Chadwick. Sa totoo lang, nahulaan man niya kung ano ang iginuhit ni Gerald sa papel ng anteng-anteng batay sa kanyang mga stroke at pattern, at naisip niya na ang gininto ang sinag ay hindi pangkaraniwan.
Okay, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Matapos ang medyo matagal na panahon, pumayag si Chadwick na bigyan ulit ng pagkakataon si Gerald. Natuwa sina Gerald at Chase nang marinig iyon. Sa kabilang banda, inis na inis si Lloyd at nagtaka kung bakit si Chadwick ay gagawa ng gayong pagpapasya. Sinimulan ni Gerald ang pagguhit ng isang anteng-anteng sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, alam niyang kailangan niyang magtagumpay, o kaya ay gagawin siya para sa. Napapikit ng mariin si Gerald. Hindi siya nagmamadali upang simulan ang pagguhit, ngunit hinahanap niya sa kanyang isip kung paano niya iginuhit ang pattern kaninang umaga. Kalimutan mo na lang kung hindi mo magawa. Huwag nang magaksaya ng oras. Panipi. Nang makita si Gerald na nag-aalangan na ilipat ang kanyang brush, muli siyang kinutya ni Lloyd. Biglang iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata at nagsimulang gumuhit sa papel ng anteng-anteng tulad ng hangin. Tuwing kakaiba ang bawat pagguhit ni Gerald sa talisman paper. Samantala, si Chadwick, na nanunood ng paraan ng pag-stroke ni Gerald mula sa itaas, ay nagulat sa kanyang nakikita. Ito ay, hindi mapigilan ni Chadwick na pakiramdam na ang mga stroke at pattern na iginuhit ni Gerald ay tila pamilyar. Sa susunod na segundo, natapos ni Gerald ang pagguhit ng anteng-anteng. Sa sandaling inilapag niya ang kanyang brush, itinapon niya sa hangin ang anteng-anteng. Ang isang makinang na gintong sinag ay nagmula sa anteng-anteng, kaagad na nag-iilaw sa buong Great Master Hall, at isang ginintoang dragon ang lumabas mula sa ginintoang ilaw at pinalibutan si Gerald. Kabanata 1637, isang anteng-anteng ng perpektong kalidad. Gulat na bulalas ni Chase nang makita ito. Ang ginintoang ilaw ay nagniningning ng maliwanag na may lila na tsina-aanod mula sa silangan, at napalibutan sila ng puting ambon. Ito ay isang napakagandang tanawin. Tama iyan. Si Gerald ay talagang gumawa ng isang perpektong kalidad na lihim na diskarte sa talisman. Ito, paano ito posible? Panipi, si Lloyd, na nakatayo sa gilid, ay hindi makapaniwala sa nakikita. Sigaw niya na nakabukas ang mata. Bagaman hindi siya naniwala, hindi nito binago ang katotohanang tama ito sa paningin niya. Sa parehong oras, si Chadwick ay pantay na nakagulat. Hindi niya inaasahan na makagawa talaga si Gerald ng isang perpektong kalidad na lihim na diskarte sa talisman dahil alam niyang lubos na kahit na siya mismo ay hindi nagawa. Ikaw, paano mo ito nagawa? Panipi, tanong agad ni Chadwick kay Gerald. Mahusay na master, patuloy lang ako sa pagsasanay at pagtuklas. Bago ako pumarito, nakagawa na ako ng isang bihirang kalidad na anteng-anteng. Sagot agad ni Gerald. Narinig ang kanyang sagot, tumanggo si Chadwick sa kasiyahan. Chase, ang iyong alagad ay talagang may talento. Mula ngayon, siya ay magiging isang-isa na ranggo na talisman master sa talisman Hall. Panipi. Pagkatapos, pinuri niya si Chase at binigyan si Gerald ng titulo. Isang-isa sa ranggo na talisman master. Nangangahulugan ito na si Gerald ay nagtatamasa ngayon ng parehong katayuan bilang isang tagapagturo, at ang kagalang-galang na katayuang ito ay napakahalaga. Kapag natanggap niya ang titulo bilang isang antas na talisman master mula sa Talisman Hall, nangangahulugan din ito na ang kanyang katayuan ay magiging napakataas sa buong J-letra. Mahusay na master, ikaw. Si Lloyd ay natural na ang unang tao na ayaw tanggapin ito. Nilapitan niya kaagad si Chadwick na parang may gustong sabihin. Alam ni Chadwick kung ano ang pumapasok sa isipan ni Ilion. Nang hindi hinihintay ang sasabihin niya, pinigilan niya muna siya. Lloyd, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, ngunit ang bagay na ito ay naayos na. Sige, umalis ka na ngayon. May gagawin pa ako. Panipi. Nadama ni Lloyd na walang magawa, ngunit napalunok lamang niya ang kanyang galit at umalis kasama ang kanyang alagad. Tungkol naman kay Chase at Gerald, ang guro at ang disipulo ay labis na natuwa, iniisip na pinaputukan ni Lloyd ang kanyang paa. Pagkaalis sa Talisman Hall, ngumiti si Chase kay Gerald at pinuri siya. Gerald, tutor ka na ngayon sa Talisman Hall. Nakasalalay sa iyong sarili ang iyong hinaharap ngayon. Panipi. Guro, kahit ako ay naging tagapagturo, ikaw pa rin ang aking guro. Napatingin si Gerald kay Chase nang hindi mapigilan ang tingin habang nagsasalita. Tulad ng sinabi, minsan isang guro, palaging isang guro. Kung hindi dahil sa pagpayag ni Chase na tanggapin siya bilang kanyang alagad, paano niya nakamit ang isang tagumpay?
Narinig ang sinabi ni Gerald, mainit ang pakiramdam ni Chase sa kanyang puso. Napili talaga niya ang tamang alagad. Sa lalong madaling panahon, dinala ni Chase si Gerald upang magulat sa Talisman Hall upang makuha ang badge ng isang one-rank na Talisman Master. Si Gerald ay naging tagapagturo sa Talisman Hall. Kapag naayos na ang lahat, nagpunta si Gerald sa tirahan ng pamilya Zahn. Hindi pa nakikita ni Gerald si Nori mula pa noong huling dumating siya, kaya nagtaka siya kung ano ang ginagawa niya sa ilang araw na ito. Ngayon, si Gerald ay pamilyar na napanauhin ng pamilyang Zahn, kaya wala nang pipigilan sa kanya na pumasok at umalis. Nang makarating sa hall, nakita niya si Yashua na kausap ang mayordoma. Master Zahn. Pumasok si Gerald sa lobby at magalang na binati si Yashua. Gerald, nandito ka. Mabilis, halika at may upuan. Kumusta ang iyong pag-aaral sa lugar ng Master Hunt? Panipi. Nang makita ni Yashua si Gerald, ang mukha niya ay nagliwanag, at tinanong niya kaagad kay Gerald na may pag-aalala. Kabanata 1638. Wow, ito ang badge ng isang one-rank Talisman Master. Kaya, ikaw ay naging isang tagapagturo. Panipi. Bago pa man makapag-reply si Gerald, napansin na ni Yashua ang one-rank na Talisman Master sa kanyang dibdib at nagtatakang nagulat. Madaling makilala ni Yashua ang badge sapagkat si Chase Hunt ay mayroong isang dalawang ranggo na Talisman Master Badge. Opo, Master Zahn. Gayunpaman, dapat maraming salamat sa iyo para dito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng napakahusay na pagkakataon na maging alagad ng Master Hunt at makarating sa kinaroroonan ko ngayon. Panipi. Si Gerald ay isang taong mapagpahalaga. Likas lamang na siya ay magpasalamat kay Yashua. Panipi. Hindi naman ito big deal. Ito ay ang resulta ng iyong pagsusumikap. Panipi. Kinawayan ni Yashua ang kamay kay Gerald habang tumatawa. Ang pagkakita sa tagumpay ni Gerald ay nagpasaya kay Yashua. Kahit papaano pinaramdam sa kanya na hindi niya tinulungan ang maling tao. Ay tama, Master Zahn. Bakit hindi ko makita si Nori kahit saan? Panipi. Naguguluhan na tinanong ni Gerald si Yashua. Palaging nanatili si Nori sa tabi ni Yashua. Gayunpaman, hindi siya kasama ngayon, na nagpakaramdam ng sobrang kakaiba kay Gerald. Ngayon na nabanggit mo si Nori, lumabas siya sa ilang araw na ito, na sinasabing sasali siya sa isang ekspedisyon sa banal na bundok upang maghanap ng 1,000 taong gulang na Panax Ginseng. Sinagot ni Yashua ang tanong ni Gerald. 1,000 taong gulang na Panax Ginseng. Ano yan? Naguluhan si Gerald. Ito ay isang sinaunang halaman na lumalaki minsan lamang bawat 1,000 taon. Mas mahalaga ito kaysa sa ginseng. Paliwanag ni Yashua. Nag-umpisa ito sa pag-usisa ni Gerald. Ngunit bakit hindi sinabi sa kanya ni Nori ang tungkol dito? Bukod dito, bakit interesado siya sa sinaunang halaman na ito? Kailangang may ilang mga hindi kilalang lihim sa bagay na ito. Guru, panipi. Sa sandaling iyon, isang alipin ang nagmumula sa pinto na nagmamadali habang sumisigaw siya para kay Yashua na nag-aalala. Anong nangyari? Bakit ka ba nababahala? Panipi. Sumimangot si Yashua at nagtanong. Ang binibini. Ito ay tungkol sa young lady at ang natitira. Nakilala nila ang isang aksidente sa banal na bundok. Narinig ko lang na mayroong isang avalanche sa banal na bundok kamakailan, at maraming nyebe ang nahulog sa tabing bundok. Sobrang nag-aalala ang sitwasyon. Panipi. Mabilis na sinabi ng alipin kay Yashua ang balitang natanggap lamang niya. Natigilan si Yashua matapos marinig ang balita. Ikaw, hindi ka maaaring magbiro sa bagay na ito. Tinanong siya ni Yashua na hindi makapaniwala. Ang kanyang anak na babae ay umalis lamang 2 araw na ang nakakalipas, at ngayon, nakakatanggap na siya ng gayong kakilakilabot na balita. Tunay na mahirap para sa kanya na tanggapin ito. Tulad ng sinabi niya doon, isang pangkat ng mga nakabaluti na lalaki ang pumasok sa pintuan. Ang mga lalaking ito ay mabilis na pumasok sa bahay. Kabilang sa mga ito, mayroong isang pinuno, at nakasuot siya ng isang itim na unipormeng militar. Hello, Master Zahn. Ako ang kapitan ng hukbo ng Jeletra, si Patrick Wang. Narito ako ngayon tungkol sa usapin ng dalaga ng iyong pamilya at ng kanyang pangkat ng ekspedisyon sa banal na bundok. Panipi. Tumayo si Patrick sa harapan ni Yashua at sinabi sa kanya ng seryoso ang mukha. Ngayon, alam ni Yashua na hindi ito peke na balita, ngunit may isang bagay na totoong nangyari sa kanila.
Nagbigay ang mga binti ni Yashua. Sa kabutihang palad, ang kanyang mayordoma at tagapaglingkod na nakatayo sa likuran niya ay mabilis na inilalayan at pinigilan na mahulog. Sa kabilang banda, nag-aalala din si Gerald. Tumalikod siya at umalis kaagad sa bahay. Alam niyang kailangan niyang pumunta sa banal na bundok at iligtas si Nori mismo. Sa sandaling umalis siya sa tirahan ng pamilya Zahn, tumungo si Gerald sa pangunahing lungsod ng Earth Capital. Kailangan niyang bumili ng ilang mga gamit at kagamitan bago magtungo sa banal na bundok. Kung hindi man, ang pagpunta doon ng nag-iisa na hindi handa ay hindi naiiba kaysa sa pagtatanong para sa kanyang sariling kamatayan. Kabanata 1639. Matapos maghanda ng halos 2 oras, kumpleto sa kagamitan si Gerald. Muli siyang bumalik sa tirahan ng pamilyang Zahn, at nakita niya sina Yashua at Patrick, na aalis na lamang para sa kampo ng militar na pinakamalapit sa banal na bundok. Nang makita si Gerald na bumalik ay labis na nagulat si Yashua. Naisip niya dati na ayaw ni Gerald na abalahin ang bagay na ito. Ngunit ngayon, nakikita na kumpleto siya sa kagamitan, alam niya na ang huli ay nagpunta upang gumawa ng paghahanda ngayon lang. Master Zahn, sana ay may save ko rin si Nori. Tumingin si Gerald kay Yashua at matuwid na sinabi. Kahit na hindi romantically kasangkot sina Gerald at Nori sa bawat isa, nakita niya si Nori bilang kanyang matalik na kaibigan. Ngayon na si Nori ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, si Gerald ay hindi maaaring umupo lamang. Kailangan niyang puntahan at iligtas siya. Gerald, Master Zahn, matalik kong kaibigan si Nori. Hindi ko siya may iwan na mag-isa. Panipi, may nais sabihin si Yashua, ngunit agad na nag-ambala si Gerald. Narinig ang mga salita ni Gerald, naramdaman ni Yashua ang init sa kanyang puso, iniisip na ang kanyang anak na babae ay nakagawa ng isang mabuting kaibigan. Dahil may balak si Gerald na gawin ito, natural na pipiliin niyang oo. Kapitan Wang, maaari ba siyang sumali sa misyon sa pagliligtas? Pagkatapos ay tumingin si Yashua kay Patrick na nakatayo sa tabi niya, at humiling. Sinulyapan ni Patrick si Gerald. Matapos mag-atubili ng ilang segundo, tumanggo siya. Oo kaya niya, maraming salamat, Kapitan Wang. Nagpasalamat din si Gerald kay Patrick. Nauna niyang naisip na hindi sisang-ayon dito si Patrick, ngunit ngayon, mukhang hindi ito ang kaso. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pansamantalang kampo na ilang milya ang layo mula sa banal na bundok. Dahil ang panahon at kalagayan ng banal na bundok ay napakahirap ngayon, ang pangkat ng pagsadyep ay hindi makalapit dito. Alang-alang sa kaligtasan, maaari lamang silang magtayo ng isang pansamantalang kampo na ilang milya ang layo mula sa bundok. Nang makarating sila sa kampo, isang pangkat ng mga kalalakihan ay nagtitipon-tipon na sa paligid ng isang mesa, tinatalakay ang plano sa pagliligtas. Halika, ipakilala kita. Siya ay isang dalubhasa sa eksperto sa ekspedisyon, si Quest Lin. Ito ay isang dalubhasang medikal, si Caleb Waller. At ito ay isang geologist, Malcolm Lage. Panipi, sa sandaling lumakad si Patrick sa kampo, ipinakilala niya ang tatlo na nandoon na kay Gerald. Si Gerald Crawford ito, siya ay magiging isa sa mga miyembro ng rescue team sa oras na ito. Panipi, saglit na bati sa kanila ni Gerald. Ano ang iyong kadalubhasaan, Brother Crawford? Ang paglalakbay sa banal na bundok sa oras na ito ay hindi isang simple. Panipi, tanong agad ni Quest kay Gerald. Wala akong alam. Kalmadong sagot ni Gerald. Narinig ito, agad na nagkok ang kanilang mga kilay at nagbigay ng hindi masamang tingin sa kanilang mga mukha. Kapatid Crawford, kung wala kang alam, sa palagay ko hindi ka dapat sumali sa rescue mission sa oras na ito. Wala kaming sobrang lakas na mag-aalaga sa iyo. Panipi. Iminungkahi ni Quest kay Gerald na may tono na hindi pumapayag. Ang mga miyembro ng pangkat ng pagsadyep ay kadalasang eksperto sa ilang mga lugar, kaya tiyak na ayaw nila ang isang taong walang alam na sasali sa kanila. Narinig ito, hindi mapigil ang sumimangot ni Gerald. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay magmumura sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng pangangalaga mo o ang iyong tulong. Mas dapat mong alagaan ang inyong sarili. Panipi. Hindi gustong mapalabasan, pinabulaanan ni Gerald. Pagkatapos nito, lumingon si Gerald at lumabas ng tent. Naglakad siya patungo sa isang open space at naupo, nag-iimpake at nag-check ng kanyang kagamitan.
Ang Quest at ang natitira ay ayaw mag-abala tungkol kay Gerald. Para sa pinakamahusay na sinabi ni Gerald na, kaya't hindi nila alintana ang buhay o kamatayan ni Gerald. Kabanata 1640. Ang banal na bundok ay ilang libong metro sa taas ng dagat. Kung mas mataas ang bundok, mas mababa ang temperatura at presyon ng atmosfera. Bukod dito, ang kalagayan sa bundok ay napakahigpit ngayon. Ang hangin ay mabangis, at ang nyebe ay malakas. Napakapanganib nito. Sa makatuwid, masasabing ang misyon sa pagsadyap sa banal na bundok sa oras na ito ay lubhang mapanganib. Lahat, dahil magkakaroon ng isang hangin ng force 6 pati na rin ang isang snowstorm ngayong gabi. Nagpasya kaming itakda ang oras ng pag-alis sa alas 7 bukas ng umaga. Inaasahan kong makapagpahinga ng maayos ang lahat ngayong gabi upang makatipid ng iyong lakas. Panipi, hindi nagtagal, dumating si Patrick at inilahad kay Gerald at sa iba pa. Ngayong gabi ay magiging isang walang tulog na gabi. Habang tumatanda na ang gabi, si Gerald ay nakasandal lamang sa kanyang backpack at ipinikit ang kanyang mga mata para sa isang maikling pahinga. Doon lang, may narinig siya. Binuksan kaagad ni Gerald ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng camp na Quest at ang dalawa pa ay nanatili. Nakita niya ang dalawang figure na lumabas palabas ng tent, at maingat silang kumikilos. Sa kadiliman, kitang-kita ni Gerald ang mukha ng dalawang lalaking ito. Sila ay walang iba kundi ang Caleb Waller at Malcolm Lage. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Gerald na tumawa ng katahimikan. Hindi niya inaasahan ang dalawang tao na pinagtutuyaan siya kaninang hapon na magtatangkang tumakas. Ito ay talagang napahiya. Matapos mag-isip ng sandali, bumangon si Gerald at tahimik na lumapit sa kanilang dalawa. Saan kayo pupunta? Sa susunod na sandali, tinanong ni Gerald na lumitaw sa likuran ni Caleb at Malcolm. Halos takot sila sa kamatayan ni Gerald. Sobrang laking gulat nila kaya nahulog sila sa lupa. Ikaw, bakit hindi ka natutulog na nakikita na nasa kalagitnaan ng gabi ngunit sa halip, tinatakot mo ang mga tao dito? Napatingin si Caleb kay Gerald at sumigaw ng nanginginig na boses. Ha, kung natutulog ako, paano ko makikita ang pagtakas mong dalawa? Panipi, ngumisi si Gerald at ninisyon. Ikaw, huwag siraan ang mga tao rito. Sinusuri lang namin ang panahon. Panipi, sa sinabi ni Gerald, nagkalitan ng tingin sina Malcolm at Caleb at pinabulaanan, na itinuturo ang mga daliri kay Gerald. Ayaw mo pa ring aminin. Ang kahihiyan. Panipi, mag-click. Sa sandaling iyon, nagsindi ang mga ilaw. Si Patrick, Quest, at ang iba ay lumabas kaagad sa mga tent. Ginaising sila ng ingay sa labas. Ano ang mali? Lumapit sa kanila si Patrick at tinanong. Kapitan Wang, mukhang hindi mo inayos ang iyong mga kalalakihan na magbantay sa gabi. Ang dalawang ito ay nasa kalagitnaan ng pagtakas, at naabutan ko silang namula. Panipi, hindi ito itatago ni Gerald para sa kanila, at sinabi niya dito kay Patrick na mapaglaruan. Nang marinig siya ni Patrick, dumilim ang mukha niya. Swish! Isang figure ang sumugod, kinuha ang mga kwelyo ng mga shirt ni Caleb at Malcolm. Ito ay si Questlin. Galit na tumingin siya sa kanila. Mga duwag kayo, paano ka nakakatakas? Ituturo ko sa iyo ng magandang aralin. Panipi, galit na umungal na Quest at nais na talunin sila. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Patrick at ng iba pang mga lalaki sa oras. Kung hindi man, sina Caleb at Malcolm ay napunit ng Quest. Walang inaasahan na mangyayari ito. Kayong dalawa, sabihin mo sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Pinahinto ni Patrick si Quest at tinanong habang malamig na nakatingin sa kanila.